Dahil sa pinsala ng masamang panahon at habagat, idineklara na ng lokal na pamahalaan ang state of calamity sa bayan ng Montalban sa Rizal. Tulong sa mga residente o sa mga binahang residente, tiniyak ng LGU. At live mula sa Montalban, nakatutok si Eugene Fernandez. Eugene, kumusta ba ang sitwasyon dyan? Princess, 8 nga sa 11 barangay dito sa Montalban, Rizal. Ano bang naapektuhan dulot ng sunod-sunod na pag-ulan, dala nga ng habagat at dahil dyan ay nagdeklara nga ang buong bayan ng Montalban, Rizal ng state of calamity. Umabot sa 5,840,622 ang total damage sa public utility structure, habang 3 million pesos 408,750 ang naitalang agriculture damage sa bayan ng Montalban. Dahil din sa sunod-sunod na ulan, ilang major thoroughfare ang hindi madaanan, kabilang ang Beco Street at De La Rosa Road, Spillway at Shortcut Road, Palitex. Sa datos ng LGU, natigil din ang operasyon na mahigit 30,000 o 30% na maliliit na negosyo sa buong bayan. Pinakamaraming naapektuhan sa Barangay San Jose at Barangay Burgos dahil sa pagbaha dulot ng pag-apaw ng Wawa River. Umabot sa 6,397 na pamilya na apektuhan sa Burgos at 5,047 naman sa San Jose. Ikinuwento pa sa atin ng ilan sa mga residente at mga negosyante ang dinanas nilang baha at epekto ng nagdaang bagsik ng habagat. Mahirap po kasi hindi po namin na-expectala lang po namin na maliit lang po siya. Biglang na. Okay. Sobrang hirap po kasi katulad niya may mga anak po kami na kailangan umikas. Kaya nung umulan po, nag-ano kami, talagang lumikas kami, pumunta kami na school. Magto 2 weeks na kami hindi nakakapag-uwi. Kabilang naman sa 8 barangay na naapektuhan ng pagbaha ay ang Balite, Jeronimo, Rosario, San Rafael, Manggahan at San Isidro. Samantala sa mga malalayong barangay naman, gaya ng Mascap, Macabud at Puray, walang naitalang evacuees pero sila yung highly affected pagdating sa agrikultura. Dahil naman sa pagdedeklara ng state of calamity, nagamit na ng LGU ang kanilang emergency fund upang makapamahagi ng food packs sa apektadong residente. Princess, ngayon nga ay nandito tayo sa kalsada sa tabi ng Wawa River kung saan yung isang bahagi nga dito ay gumuho nang magsimulang umapaw yung ilog. Pero sa ngayon, kung makikita nyo sa ating likuran, wala pa namang alert o wala pa naman sa warning level yung kasalukuyang level nitong Wawa River. Pero ang LGU ay tuloy-tuloy pa naman daw sa pagmamonitor ng kalagayan ng panahon para in case na lumakas ang pag-ulan ay makakaresponde agad sila sa mga residente. Princess. Maraming salamat, Eugene Fernandez.